When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Baker's, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Baker's worth it every time. Baker's, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. America. We are endowed by our Creator with certain unalienable rights: life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu. Previously on B1 Gang Adventures. Tandaan ninyong kung hindi dahil sa akin ay nagsuswimming pa dapat kayo sa ilog at bihag pa rin si Dayo. Gamitin mo ng motorbike ko, Gino. Nandoon pa ang susi, iangkas mo na si Jo. Let's go, let's go. B1 Gang, let's ride. At sa likuran nila ay mabilis ding nagbibisikleta sina Boging at Kiko na sumisigaw na parang mga Indian. Kabanata 11, Harangan ng Daan. Ayun na ang liko sa daan, sigaw ni Dayo sa mga kasama. Nakita ni Gino ang itinuro nito. Biglang ang lumiko ang kalye at kailangang magpabagal ang sasakyan na daraan. Magkasunod sina Dayo at sina Gino. Sina Boging at Kiko ay may distansya pa sa likod nila dahil nagbibisikleta lang ang mga ito. Halos sabay na narating ni Dayo at Gino ang liko sa kalye. Bumaba si Dayo mula kay Bullet habang pinatay naman ni Gino ang makina ng motorbike. Mabilis na bumaba si Joe at tinanaw nito ang dakong panggagalingan ni Brenda. Wala siyang nakikitang kotse. Paano natin malalaman na hindi pa sila nakakadaan? Tanong ni Joe sa kapatid. Yumuko si Gino sa may kalsada. May tinitingnan ito sa lupa. Tiyak kong hindi pa sila nakakadaan kasi wala pang marka ng gulong ang lubak sa kalye. Paano natin mapipigilan ang kotse ni na Eric? Tanong naman ni Dayo na hawak pa rin ang lubid na nakatali kay Bullet. Habang nag-iisip si Gino ay dalawang bisikleta ang biglang sumulpot na parang lumilipad sa ere. Sina Boging at Kiko. Nang lumapag sila sa lupa ay tumilamsik pa ang ilang maliliit na bato sa bigla nilang pagpreno kasabay ng pagdulas ng hulihang gulong ng mga bisikleta. Sabay na sabay ang dalawa at nag-high five pa sila. Bilib kayo, no? Pagbabuhat ng sariling bangko ni Boging. Kung narito lang ang kotse ni na Brenda, di hinarangan na namin yun. Kumindat pa ito kay Kiko. Tama! Bulalas ni Gino. Mapipigil natin ang kotse kung haharangan natin. Teka, protesta ni Kiko. Nagbibiro lang kami ni Bogs. Bakit nyo naman kami ihaharang sa tumatakbong sasakyan? Masakit yun, ha? Hindi kayo, Kiko, ang ihaharang natin sa kalye. Sambot ni Dayo. Luminga-linga siya at nang may nakita ay nagsalita. Yung maliliit na trosong yun ang pwede nating iharang. Paano kung may ibang dumaan, kuya? Ani Jo. Kailangan masiguro natin ang sasakyan lang ni na Brenda ang haharangin natin. Sabi ni Gino na nag-iisip ulit. Kung may radyo rin sana tayo tulad ni na Teniente. Biglang napangiti siya ng may mabuong plano sa utak. Gagawa tayo ng communication relay. Sigaw nito kasabay ng pagpitik ng daliri. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Dayo. Boging, pupwesto ka ng may kalahating kilometro mula dito. Nakaturo si Gino sa direksyon na panggagalingan ni na Brenda. Ikaw naman, Kiko, ay mas malapit ang pwesto mo pero tiyakin mong tanaw mo si Boging. Patuloy niya. Jo, doon ka sa ilalim ng punong yun para makita mo si Kiko. Nakuha na nila ang plano ni Gino. Sila ang magsisilbing radyo. Kapag nakita ni Boging ang kotse ni na Brenda, ay sesenyasan niya si Kiko, na sesenyas naman kay Jo, na sesenyas naman kay Gino.
Sa ganitong paraan ay mas mabilis na makakarating kina Gino ang senyas nila kesa sa kotse ni na Brenda. Paano nyo may hila ang troso para iharang sa kale? Dadalawa na lang kayo ni Dayo dito. Tanong ni Jo. Kahit ba may kalakihan ng katawan nyo, hindi pa rin nyo kayang kaladkarin ang troso. Napangiti si Dayo. Isa lang ang kailangan natin para mahila ang troso, Jo. Sagot nito. Si Bullet lang. Sandali at mabilis pa silang nag-usap upang mabuo ang ilang detalye ng kanilang ambush. Okay, buo na ang plano, ani Gino. Ano pang hinihintay nyo? Pwesto. Ang corny talaga ng kapatid ko. Naiiling pang sabi ni Jo bago puntahan ang posisyon niya sa ilalim ng puno. Sina Boging at Kiko naman ay nagbisikleta na ulit tungo sa kanilang posisyon habang itinatali na ni Dayo at Gino ang dulo ng lubid ni Bullet sa troso. Nang matapos ang pagtatali ay sumakay na kay Bullet si Dayo. Itinuon nila ang pansin kay Jo dahil hindi naman nila nakikita sina Kiko at Boging. Hindi nagtagal at iwinagayway na ni Jo ang mga kamay sa ere. Ang senyas, palapit na ang kotse ni na Brenda. Hiya! Sigaw ni Dayo at umusad na si Bullet na hila-hila ang troso. Nang makatawid ng kalye si Bullet ay mabilis na inalis ni Gino ang pagkakatali niyon sa troso. Muling pinalakad ni Dayo si Bullet at nagtago sila sa likod ng isang puno. Si Gino man ay nagkubli na rin sa tabi ng kalye habang hinihintay ang parating na sasakyan. Dinig na dinig ni na Gino ang biglaang pagpreno ng kotse kasabay ng pagmumura ni Eric. Nakita na nito ang nakabalandrang troso at ngayoy pababa na ito ng sasakyan. Nagbabaan na rin ang ibang nakasakay at tulad ng inaasahan ni na Gino ay naiwan ng mga itong nakabukas ang pinto ng sasakyan. Paano napunta ang troso dyan? Tanong ni Brenda. Malay ko, inis na sagot ni Eric. Ben, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Tulungan mo kong alisin to. Pinagtulungan ng dalawang lalaki na hilahin papunta sa tabi ng kalye ang troso. Si Brenda naman ay nagmando sa dalawa kung paano ang dapat gawin para mapadali ang pagbubuhat. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Gino. Mabilis siyang kumilos. Nagmula si Gino sa dakong likuran ng kotse para hindi siya makita ng tatlo. Naligid niya ang driver's side at nakatulong pa ang naiwang bukas na pinto dahil ngayon ay tagong-tago siya. Inabot niya ang susi na nasa ignition ng kotse. Isinilid niya iyon sa bulsa ng pantalon at tahimik siyang bumalik sa taguan. Tahimik na nag-apiran sina Kiko, Boging at Jo sa tagumpay ni Gino. Nakatago sila sa likod ng punong pinagposisyonan ni Jo. Nagawa ng itulak ni na Eric at Ben ang troso sa tabi ng daan. Nagpupunas at nagpapagpag na sila ng kamay nang makarinig sila ng mahinang tunog ng sirena. Pulis kaya yun o bumbero? Nag-aalalang tanong ni Eric. Kahit ano pa yun, kailangang sumibat na tayo. Utos ni Brenda. Papalakas ang tunog ng sirena. Ibig sabihin ay papalapit na ito sa dako nila. Kinapa ni Eric ang susi upang buhayin ang makina. Kinabahan na si Eric nang wala siyang makapa. Ano pang iniintay mo, Pasko? Sigaw ni Brenda na nakaupo sa likuran. Nawawala ang susi, ani Eric. Yes! Malakas at sabay-sabay na sigawan ni na Jo, Boging at Kiko. Sasakyan ni Teniente Toledo at Hepe Hener na ang dumarating. Sa di kalayuan naman ay tanaw na nila ang kotse ni Mr. Rodrigo. Nagulat sina Brenda sa nagsigawang mga kabataan. Lalo naman silang nagulat nang biglang lumitaw sa harapan ng kanilang sasakyan sina Gino at Dayo. Itinaas pa ni Gino ang kanang kamay niya na may tangang kinalog-kalog na bagay. Ang susi mo, Eric! Gulat na bulalas ni Ben. Paano napunta dun? Mga ugok, mga gunggong, sigaw ni Brenda. Napapaligiran ako ng mga ugok. Next episode on Biwan Gang Adventures. Huwag kayong magsasalita. Brenda? Sinong Brenda? Kung wala kaming makitang antigong pera, ay pansamantalang palalayain ko kayo. Wala rin doon ang mga barya. Narito lang sa harap ko ang sagot.
brace yourself for something fuel-nominal. Unleaded 88 is the clear fuel choice. It's cheaper, cleaner, and greener. And it's grown by Iowa corn farmers. Now that's totally worth the hype. So pump it up with Unleaded 88. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Baker's, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Baker's worth it every time. Baker's, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.